Ayan, mga kababayan, welcome back po muli sa ating munting channel, reaksyon at opinion. Pagkatapos po natin na magpuyat doon po sa SEA Games Thailand 2025 dahil tayo po ay nagla-live stream, no? So, nandiyan po, may mga video po tayo sa dito po sa ating channel na ito sa mga live stream po natin, no? Sa doon po sa naging kaganapan sa Thailand, no? So, kung hindi nyo pa ito napapanood, so panoorin nyo po dito po sa channel na ito. Meron po tayong mga video po dyan doon po sa live section po natin. So, doon po kayo pumunta. At yun na nga po, no? Ngayon po, no, tayo po ay magbibigay naman po ng reaksyon at opinion sa mga naging kaganapan po dito sa ating pong bansa. Noong mga nakaraang buwan po, tayo po ay napuno ng kontrobersya sa mga usaping korupsyon na nagaganap o naganap sa ating bayan. At ito nga po yung flood control scam o flood control corruption, yung mga low standard at yung mga ghost project na kinakasangkutan ng mga DPWH official at ng mga contractor at ng mga politiko, ng mga congressman, senador, at ito nga po ay umabot na sa Malacanang. At ilang mga cabinet secretary nga po ng Malacanang ay pagkakaalam ko 3 po yata o 4 po yung nag-resign dahil po nabanggit po ang kanilang pong mga pangalan. Ang nagbanggit po sa kanilang mga pangalan walang iba po kundi si Saldico na hanggang sa ngayon po hindi po natin alam kung nasaan. Yon. Siya po ay nagtatago dahil siya nga po ay yung sabi niya, kapag siya daw po ay umuwi, ay siya po ay papatayin. At nung isang araw nga po, ay malungkot po ang nangyari dahil itong mga isa sa mga nasangkot po dito po sa korupsyon sa ating pong bayan na si DPWH Yusek Catalina Cabral ay pumanaw at ayon po doon sa kanyang driver sa Salaysay, doon ng kanyang driver, siya ay nagpakamatay o tumalon po doon sa bangin. Subalit hanggang sa ngayon po ay ito po ay hindi naman po nag-close na hanggang doon na lamang na nagpakamatay ito si Jose Cabral, kundi tinitingnan pa ang mga marami pang posibilidad na maaring ito po ay pinatay at hindi lamang po doon sa konklusyon na nagpakamatay. Ayan po, no. So sa mga susunod siguro na pagkakataon, ito pong bibigyan po natin ng reaksyon at opinion yung pagkamatay ni Jose Cabral dahil siya po ay isa po sa mga nasangkot dito po sa malaking issue ng korupsyon na nangyari po sa ating pong bayan. Siya po yung mga itinuturo ni Bernardo, ni Alcantara na isa sa mga source na pinanggagalingan ng korupsyon. At isa na nga po dito si Soto, si Senate President Tito Soto na isa din daw na tinex nitong pumanaw na si Jose Cabral na kung tinatanong daw po siya kung mayroon po siyang isisingit na project, no, doon po yata sa National Expenditure Program or NEP, no. Pero sabi ni Tito Soto, ito daw po ay kanya pong tinanggihan. So yan po ang kanya pong kwento. So kwento niya po 'yon. At siyempre siya po ay Senate President, no. Sino ba naman tayo para hindi po paniwalaan ang kanya pong mga sinasabi. Yan. So yun po, no, yung mga naging kaganapan. Pero sa oras po na ito, mga kababayan, ang bibigyan po natin ng reaksyon at opinion, ito po yung pagkatalaga kay General Nicolas Torre bilang MMDA General
manager, no? Balikan ko lamang po itong naging naging istorya po dito kay General Torre, no? Kung matatandaan po natin nung nakaraang taon 2024, siya po ay sumikat doon po sa pag-aresto kay Pastor Apollo Kibuloy doon sa QGC compound, na kung saan siya po ang namuno po doon sa pag-serve ng warrant of arrest dahil siya po ang inutusan ng gobyerno bilang CIDG chief. Ayan, no? So yun po yung kanyang position dati. Doon nga po, no, sa puntong iyon ay dala-dala niya po yung humigit kumulang sa 2,000 pulis para makasama niya sa pag-aresto doon kay Pastor Apollo Kibuloy. And unfortunately, hindi po nila na-aresto physically dahil itong si Pastor Apollo Kibuloy, sa kabila ng paghalughog nitong General Torre doon sa compound, sa QGC compound, hindi po nila natagpuan doon si Pastor Apollo Kibuloy at dumabot pa nga sila sa punto na naghukay po sila doon sa ilalim ng QGC compound. Dahil ang paniniwala nila, ayon sa source nitong General Torre, ay mayroong tunnel doon si Pastor Apollo Kibuloy sa QGC compound, kaya sila po ay naghukay kasi nagtatago daw, no? May bunker daw si Pastor Apollo Kibuloy doon sa ilalim ng QGC compound. Pero sa kasamaang palad ay natigil po itong kanila pang paghuhukay dahil ito si Senador Bato de la Rosa ay nag-imbestiga po, at nang dumating nga po ng Davao City si General Bato para imbestigahan yung nangyayari doon sa paghuhukay, ay itinigil po nila ni General Torre, no, ang kanilang ginagawa po doon sa QGC compound. At pagkatapos po noon, mga ilang araw, nabalitaan po natin na ito si Pastor Apollo Kibuloy ay sumurrender. At sa kasamang palad nga po, hindi po kay General Torre sumurrender, kundi ang pagkakaalam ko din po, sumurrender po sa mga sundalo, hindi po sa mga kapulisan, sa pamumuno po ni General Torre. So yun po yung medyo masakit na katotohanan doon, dahil kumbaga si General Torre po yung nag-araro nagtanim, no? Pero ang umani, ang iba yung umani, no? Iba yung nakinabang. Pero hindi rin naman po natin na pwedeng baliwalain yung effort po doon na ginawa ni General Torre, dahil kung hindi naman po talaga sa kanya pong paghalughog, sa kanya pong talagang pinalibutan nila yung QGC compound, labas at loob ng mga kapulisan, ay sigurado ako na hindi naman po maisipan ni Pastor Apollo Kibuloy na sumuko, no? Kaya naman siya talaga sumurrender ay dahil nga po doon sa pang-pressure na ni General Torre. So yun po yung naging kasaysayan po ni General Torre noong taong 2024. So sumikat po siya noon, no? Bagamat hindi po siya talagang aktual na nakahuli, ay sumikat pa rin po siya dahil nga po doon sa kanya pong ginawa na talagang pinipressure niya po yung mga QGC members, ano? Talagang kung ano-ano na po yung kanilang, ang sabi, napapanood po natin, may mga tear gas na po talaga na sumasabog doon, no? Sa mga member nito ni Pastor Apollo Kibuloy. Kaya yon, no? Sikat na sikat noon si General Torre, at tinatawag pa nga po siyang ng mga vloggers na
Diwata. Kasi magkamukha po yata sila ni Diwata. So, yun po, no, ganun po ang nangyari kay General Torre. At 2025, ayan, March, hindi ako magkakamali, March ba yun? O February? Sumikat na naman si General Torre, mga kababayan. Bakit? So alam naman po natin, so hindi ko na po siguro gaano pa ikwento yung nangyari na siya po yung nag-aresto sa atin pong dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon po sa pagbaba po ng eroplano doon sa airport. Inaresto niya po, no, binasahan niya po ito ng warrant of arrest. Doon po niya binasa sa kanya pong cellphone. So, nag-serve po siya ng warrant of arrest sa pamagitan po ng kanya pong cellphone. So, ganun po, no, kasikat si General Torre, no, dahil nga, no, ay may warrant of arrest daw si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte galing po sa ICC at ito ay nakapaloob po sa cellphone po ni General Torre. So, hanggang sa nadala nga po, no, ang ating dating Pangulo doon sa The Hague. Yon. So sikat na sikat doon si General Torre at ang natuwa, no. Sino po yung natuwa doon? Yung mga DDH. Ano po yung mga DDH? Mga diehard Duterte hitters, no. Ito po yung mga pinklawan, mga dilawan, mga makakaliwa, no? Yung mga akbayan, yan, yung bayan, ito mga teachers, tapos ito yung mga kabataang party list, sila yung mga natuwa, no? Sila po yung mga natuwa doon sa pag-aresto ni General Torre kay dating Pangulong Duterte, no? Ayun po, no, yung naging kasaysayan po dito. At kung marami man po ang natuwa, mas marami po ang nalungkot, no, sa ginawa po nitong General Torre at marami po ang nagalit po sa kanya. Bakit po? No? Mas marami po kasi ang mga DDS hanggang sa ngayon, marami pong Duterte supporters hanggang sa ngayon po, no, lalo po ang inaresto na po itong ating nakakulong na po ngayon sa dahig ang ating dating Pangulo. So napatunayan na po natin yan, no, nung nakaraang eleksyon. Natalo po, no, napakaraming natalo po doon po sa administration candidate. So yan, no, marami po ang natalo. So, ibig sabihin, marami po yung nagalit sa kanila pong ginawa, no? At maging sa panahon po natin ngayon, sa mga survey, para masabi po natin na talagang napakarami pa rin pong mga Duterte supporters. Nangunguna ngayon si Sara Duterte, si Inday Sara Duterte sa mga survey firm na nagsasurvey para sa 2028 election. Siya po yung nangunguna. Kung hindi ako magkakamali, 34% yata yung kanya pong nakuha, no? 34%, 33%, tapos yung pangalawa sa kanya, 13% lang. Wala sa kalahati. Kalain mo yun, no? So talagang dito po natin talaga makita na talagang napakarami pa rin po talaga ang mga Duterte supporters. Kaya kung ngayon gaganapin yung election, landslide na po si Inday Sara Duterte. At ngayon nga po, dadako na po tayo kay General Torre, no? Ngayon, dahil nga doon sa ginawa niya na pag-aresto kay Tatay Digong, na masabi po natin na hindi makatao dahil talagang puwersahan ang kanya pong ginawa kahit hindi formal na warrant of arrest ang kanya pong binasa, ay talagang puwersahan niya po itong kinarga doon sa eroplano. So ganun po, no, kalakas itong si General Torre. Siyempre hindi niya naman po ito gagawin kung
hindi naman po ito utos ng nakakataas po sa kanya. At dahil nga po doon sa utos na iyon, na talagang kanya pong sinunod, na biyayaan po siya ng mataas na posisyon. Ano po ito? Ginawa po siya na Chief of Police ng ating Presidente Bongbong Marcos. Naging 4-star general po siya. At ito ang nangyari sa kanya. Nung siya po ay Chief of Police na po, naku po, 80 days o 85 days lang po siya to be exact na naging PNP Chief General, mga kababayan. So, alam ko po na alam na po ninyo ito. So, hindi ko na po siguro gaanong i-elaborate pa. So, ito po yung nangyari kay General Torre, no? Nabiyaan po siya ng posisyon, pero 85 days tinanggal din po siya, no? At yun nga lang, ang nanatili lang po sa kanya ngayon, siya po ay Police 4-star General. So, after noon, sa kanya pong pagkatanggal, ay wala na po siyang trabaho, pero nanatili po siyang pulis at 4-star general pa. Kahit na wala po siyang ginagawa sa hanay po ng kapulisan, ay tuloy-tuloy po yung kanya pong sahod, no? So, ano po yung natanggal sa kanya? Ang kanya lang pong position. Ang kanya pong sahod, alam ko po, na natili po yun sa kanya, no? Kasi 4-star general po siya eh. So, ibig sabihin, mataas. Siya yung pinakamataas na sahod sa kapulisan hanggang sa ngayon. 4-star general. At ito ngayon, ang atin pong pag-uusapan, no? Siya po ay active pa rin police, 4-star general. Wala nga lang siyang posisyon, no? Floating, nasa floating status po siya. Pero ang ginawa ngayon ni BBM ng ating presidente, inappoint po siya bilang MMDA General Manager. So, ang tanong, ito na po yung ating magiging reaction po dito. Ito ba ay sang-ayon po sa batas? Hindi po ba ito labag sa batas? Kasi pulis ka, 4-star general, tapos ilalagay ka sa posisyon na labas doon sa kapulisan, sa hanay ng mga kapulisan. MMDA General Manager. Ano ba itong MMDA? Sila po yung mga traffic enforcer, yan, yung mga street sweeper. So, yun po yung pamumunuan ni General Torre. So, ang tanong nga po dito, mga kababayan, ito ba ay legal? Ito ba ay sang-ayon sa ating batas? Na ilalagay mo ang isang pulis na 4-star general sa ibang sangay ng gobyerno, itong MMDA. Hindi ba, sa palagay ko, kasi ang mangyayari dito, magiging double compensation dito, si General Torre. Mayroon siyang makukuha doon sa pagiging pulis niya, mayroon siyang makukuha. Doon sa kanyang pagiging general manager niya. So, hindi ko lang po ito sigurado kung ito ba ay pupwede, no? Sa ating batas, kasi hindi naman po tayo abogado, wala po tayong alam sa mga legal na usapin, no? So, ako po ay nagtatanong lamang at sana po dito po sa ating pong mga viewers ay mag-comment po kayo dyan sa ating comment section kung ito ba ay tama ginawa po ng ating pong presidente, no? Kasi alam niya naman po, kasi hindi ko po alam na itong si General Torre ay nag-file po ng early retirement. Ang pagkakalam ko wala po akong nabalitaan. No, pero ngayon siya nga po ay tinalaga sa ibang sangay ng gobyerno. So yun po yung aking pong magiging reaction po dito, no, sa bagay po na ito. Ngayon, ito pa. Hindi ko po maintindihan kung bakit naman tinanggap po ito
ni General Torre ang posisyong ito. So hindi naman po natin pagkaila mga kababayan, Police General, 4-star ka. 4-star Police General ka. Natural, ang laki ng sahod mo. Ikukumpara mo dito sa pagiging general manager, kahit manager ka dito, sa posisyong ito, dito sa MMDA, hindi po ako maniwala na mas malaki ang sahod dito. Kung sa sahod ang pag-uusapan. Bagamat floating status itong si General Torre doon sa hanay ng kapulisan, mataas pa rin po ang kanya pong sahod. Naniwala po ako dyan. Yan po yung aking pong paniniwala. Ang hindi ko lang maintindihan bakit tinanggap po ito ni General Torre. Ano ba ang kanya pong hinahabol dito? Kasi kung pira yung kanyang habol po dito, hanggang ngayon sumasahod po siya ng malaki doon sa kapulisan. Malaki po ngayon ang kanya pong sinasahod. So ang mangyayari nga po, sasahod siya doon sa opisina ng pulis, sasahod din siya dito sa opisina ng MMDA. So dalawa yung magiging sahod niya. So hindi ko alam kung talagang gusto lang talagang kumita nito ni General Torre pa ng mas higit pa doon sa kanyang sahod. Kasi kung halimbawa ang sahod niya sa isang buwan doon sa pagiging 4-star general niya ay 1 milyon, tapos ang sahod niya dito sa pagiging general manager sa MMDA ay 250,000, so buwan-buwan makatanggap siya ng 1.5 milyon. So ang habol kaya dito ni General Torre, pera? O ano ang kanyang habol dito? So tayo po dito ay nagtatanong lamang, ano ba talaga? Bakit tinanggap mo ito, ang posisyong ito? So yun po yung atin pong katanungan. Ngayon, mga kababayan, no, nais ko rin pong hindi lamang po ako dito na makita po ninyo na ako lamang po ang magsasalita po dito, o yung opinion ko lamang po ang inyo pong panunurin o papapakinggan, ay gusto ko rin pong pakinggan din po natin o panoorin din po natin yung sinasabi po ng ibang mga hinahangaan po nating vloggers, no, tungkol po sa bagay na ito, na pagkatalaga nga po kay General Torre dito bilang MMDA General Manager. So itong panonoorin po nating video, ito po yung video po ng paborito kong vlogger po. Siya po ay dating Police General din po, na nag-retired na po siya, at siya po ngayon ay nagbablog, at siya po yung paborito ko pong vlogger. Halos yung mga video niya ay pinapanood ko po talaga, inaabangan ko po yon, kasi parang sa isang araw 3 beses po yata siya nag-upload, no? So ganun po siya kasipag, kaya marami pa akong natutunan sa kanya, kaya lagi ko po itong sinusubaybayan. So ang tinutukoy ko pong kababayan na panoorin po nating video bilang karagdagan po doon sa aking pong opinion, ito po yung vlog po ng atin pong hinahangaan na vlogger na DDS din po. Katulad ko, walang iba po, hindi ko po alam yung sakto niya pong pangalan, pero yung channel po ay alam na alam ko po. Ito po yung The General Viewpoint. Yan po yung ating pong panoorin sa mga oras po na ito, kung ano po yung kanya pong masasabi dito sa pagtanggap ni General Torre bilang General Manager ng MMDA. So panoorin po natin, mga kababayan. Kaibigan,
bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Mr. J. Sonsa. Medyo may halong pangangantsaw, sarcasm itong post niyang ito. Kinakantsawan niya si General Torre. Sabi niya, 4-star PNP General and persecutor of KOJC at SMNI ginawang chief Persecutor. Grabe ah. Grabe ito si Jason sa. Tayo po dito mga kababayan, ayaw po natin dito mga antyaw. Pero dahil di po natin ito maiwasan, ito po yung ating pong panonoorin na sabi nga po dito ni General, no? Ito po si General, na sabi niya po dito ay parang pangantyaw daw po ito ni ni Jason sa yung kanya pong babasahin, no? So, yung post po ni Jason sa, yung kanya pong binabasa dito pala. So, yung po. traffic enforcer at lead street sweeper, BBM brand of loyalty. Ito kahapon inanunsyo na si General Torre inappoint ni Pangulong Marcos Jr. as General Manager ng Metro Manila Development Authority. Okay. Halos hindi ako makapaniwala. Sabi ko, totoo ba ito? Baka mamaya fake news. Mamaya ang dami ng post. Talagang confirm. Una, hindi ko na-check yung salary level or whatsoever. Ang alam ko, mataas ang PNP chief, yung kanyang salary grade. Mataas. So I don't know, hindi ko na search ano ang salary grade level ng General Manager MMDA. Anyway, siguro yung sweldo immaterial na yon kay General Torre. Hindi ko maisip kung bakit niya tinanggap itong posisyon nito. Kasi kung ako ang nasa kalagayan ni General Torre, hindi ko tatanggapin yung posisyon na yan. I would rather stay as a 4-star general until my retirement. Total, sumusweldo man siya eh. At sumasahod ka naman doon sa pagiging 4-star general kahit na wala kang trabaho, sumasahod ka. Di mo ba? So, ako hindi ko na po yung tatanggapin, no? So, malaki na yung sahod mo doon. Bakit tatanggap ka pa ng ibang trabaho? Ano to? Ano yung habol mo dito? Yun po yung tanong, no? At kanina nga po pala ay bago po tayo mag-vlog po dito ay may napanood po ako na isang vlog din po. At ito nga po ay vlogger po ng mga pro Marcos at ito po ay isang matawag po natin na DDH. No, yung DDH. Iba po yung DDH sa DDS, ano? Ang DDH po, ito po yung mga diehard Duterte haters. Ang DDS, ito po yung mga diehard Duterte supporters. So ang vlog na ito, ng DDH na ito, sabi niya, natuwang-tuwa siya, parang natuwa siya na pagkatalaga na kay General Torre bilang General Manager ng MMDA dahil, yun nga, no? Sabi niya, doon sa kanyang thumbnail, sabi niya doon, ayan, General Manager, ang kasunod niyan ay sa Senado na, no? kumbaga parang sinasabi niya na parang stepping stone lang ito ni General Torre, no? Yung pagtanggap niya sa posisyon na ito bilang MMDA chairman o MMDA general manager para qualification na pagtakbo niya, no, bilang senador
ng Pilipinas. So dagdag, no? Dagdag qualification, no? Kumbaga, talagang malakas. Kung talagang maraming natuwa doon sa ginawa niya nung siya ay CIDG chief pa, yung pag-aristo niya, no, sa pamumuno niya sa pag-aristo kay Pastor Apollo Kibuloy, no, at pag-aristo doon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. So doon pa lang, no, sapat na sapat ng kwan ito sa tao, no, qualification sa tao kung talagang malakas sila, di ba? Bakit kailangan mo pang dagdag qualification kung ito lang yung purpose mo? Kumbaga, pinapakita nyo lang na talagang mahina pa kayo. Mahina, no? Kaya kayo ay nagdadagdag pa ng qualification. Hindi pa sapat yung inyong ginagawa, no? Pero ang lagi ninyong sinasabi na yun nga, no? Talagang malakas ito si Torre. Ano, bakit kailangan pang magdagdag ng qualification kung malakas na pala? O, di ba? Mga sweldo. Mataas ang sweldo. Yun nga lang, wala siyang influence, wala siyang power. So, ang maisip ko lang na dahilan is bakit niya tinanggap. And I believe, by accepting this position, early retirement na siya. Kasi hindi ko nabasa kung wala pang announcement but yan ang aking paniniwala. Hindi ka pwedeng i-appoint kasi civilian position yung general manager ng MMDA. So, I assume, retire na siya para mabakit yung 4-star general niya at maibigay sa ating bagong PNP chief. At ako naman, natutuwa ako para kay General Nartates. At least maka 4-star general na siya. Personal opinion ko lang ito. Gusto ko ang leadership style ni General Nartates. Nung NCRPO chief pa siya, maganda yung random drug testing, tapos walang disciplinarian. Kaya ako natutuwa ako na at last makuha niya na po, no, mga kaibigan, no, ang sinasabi po dito ni General na sana itong si General Torre ay nag-early retirement na lang kasi para itong yung 4-star general niya na hawak-hawak sa ngayon ay maibigay na doon sa nakaupo ngayong chief of police. Kasi bagamat si General Torre ngayon ay wala siyang posisyon sa police, pero yung 4-star ay nasa kanya, no? Hindi po ito pwedeng kunin ng iba, kahit sino na pulis, kahit itong PNP chief ngayon, no? Hindi niya po ito basta-bastang makuha. Ito ay tanging kay General Torre lamang. Maaalis lamang po ito kay General Torre kapag si General Torre nga ay magre-retired na o mag-early retirement. So bago po ito maibigay doon sa nakaupong Chief of Police. Ito po yung sinasabi ngayon ni General, kasi sabi niya nga itong nakaupo ngayon na Chief of Police ay talagang magaling po ito at mabait po ito, no? Marami po itong magagandang record na ipinakita dito po sa atin pong bayan. So yun po, no? So tuloy po tayo. So whatever his reasons, discarding niya na yun. Basta ako, sinasabi ko, hindi ko tatanggapin kasi nga, to me, that's a demotion. Ano kaya ang reaksyon ni Tatay Digong o ni BP Sara? Wala pa akong nabasang reaksyon ni BP Sara nung na-relieve siya as PNP chief. Sabi niya na ito na history, 85 days lang siya as PNP chief. I'm sure tumatawa ang mga Duterte family ngayon. Yung ito na nga post ni Jason sa may pagka-sarcastic.
parang nangangantyaw ba? Kasi nga, ano ang trabaho ng MMDA? Talaga, traffic enforcer, sweeper, tagalinis. So, ito na ba yung ang gaba dili magsaba? Ito na ba yung there will always be a day of reckoning? Ayun. Yung pagkasibak niya as PNP chief, talagang nakaka ano yun. Ayan nga, no, yun nga mga kababayan, ano, no. Ako po ay hindi ko naman po sinasabi, no. Ayaw ko naman pong maliitin itong posisyon dito po sa AMDA, lalo na ito, manager naman, yung tinanggap ni General Torre, no. Yun nga lang, so sino ba yung pinamumunuan mo dito, no, sa departamentong ito? Di po ba traffic enforcer at saka mga street sweeper, samantala ang pinamumunuan mo dati ay talagang mga kapulisan buong Pilipinas. Yan yung pinamumunuan mo dati. So kumbaga nasa mataas na antas ka, ano? At sa ngayon nasa mataas ka pa rin. Bakit? 4-star general ka, active ka pa rin pulis. Wala ka nga lang posisyon na hinahawakan, pero yung 4-star general, tanging ikaw lang ang may hawak ngayon yan sa buong Pilipinas. Kahit chief of police ngayon na nakaupo, hindi po yan 4-star general. Ikaw lang ang 4-star general sa kasalukuyan. Pero bakit tatanggapin mo yung ganitong posisyon na ang pamumunuan mo ay mga traffic enforcer at mga sweeper, mga street sweeper? So, nakapagtataka. Ano to? Pang-eleksyon lang ba ito? So, yun po yung aking pong katanungan po dito, no? So, tuloy po tayo, mga kababayan. I don't know, sabihin bang history. He made history, ano? General Torre, first PNP graduate to become PNP chief. Wow, ang galing. Then another history, the PNP chief with the shortest term, 85 days. So, dalawa ng history. And then, I don't know kung maging history ito. Former PNP chief turn street sweeper, chief pala, chief pa rin. At least happy pa rin. Chief, traffic enforcer, chief, street sweeper. Natatawa ako sa iyo, General, ha? Chief pa rin, no? Yun nga lang, chief ng ng ano, ng mga traffic enforcer at saka street sweeper. So, history. 85 days na chief PNP, tapos naging chief ng ng mga traffic enforcer tsaka street sweeper. So natawa ko dito sa sinasabi mo, General. Kaya lagi kong sinusubaybayan yung mga vlog mo eh. Sweeper. Kasi ang hirap yung trabaho ng MMDA. Ikuan mo ang traffic, kalinisan, and everything. Kaya lang yung power, wala. Wala ka namang power over the mayors. Kasi ang may power over the mayors, yung DILG. Ang MMDA, coordination lang yan. Usap-usap. So, in terms of power and influence, malayo. Mas powerful pa ang isang PNP regional director dahil buong region talagang ito. Natin minamaliit itong MMDA, pero hindi po natin maipagkaila na
pagdating po nga sa power ay medyo mahina po, no, itong MMDA. No, yes, no. Mahalaga po itong MMDA din, no. At medyo mataas na posisyon din po ito, yung pagiging general manager ng MMDA, pero yun nga, pagdating sa power ay wala, no. Ang ang kontrolado mo lang talaga rito, pwede mo lang kontrolin yung mga street sweeper nga at saka itong mga traffic enforcer. So doon ka lang may power. At maliban doon, wala na. Kung yun lang yung nagiging position mo, no? At pero kung gagamitin mo siguro yung pero hindi mo na magamit yung pagiging pulis mo rin eh. Kasi nga wala kang position, no? Sa pagiging pulis mo. So ang dala-dala mo lang ngayon yung 4 star. Yan lang yung dala mo, no? Pero hindi mo ito pwedeng gamitin bilang kapangyarihan mo, no? So hindi mo yan magagamit, no, kasi hindi ka naman binigyan ng posisyon. Yan po. Pasa lang tayo sa mga comments. So ulitin ko, ano sa tingin nyo? Reaksyon ni Tatay Digong natin, reaksyon ni DP Sara. Comments. Yang Nels Argate, at least nag-general cleaning, perfect. Jocelyn Gripalda, bagay naman po Sir J. Juan Armin, tapos tinanggap naman ni Diwata para masabing I belong. Yeah, talagang brand of leadership, loyal talaga siya kay Pangulong Marcos Sr. Pangulong Marcos Jr. So, with this, hikita ko na baka sa presidential election, sa 2020 election, nakikita ko na isasabak nila ito si General Torre pang senador sa lineup ng Marcos. Percent po yan, no? 100% po yan. Magiging sa ticket po ito ng administrasyong Marcos. Magiging siguro makakasama nito si Trillanes, si Dilima, si Jokno. Yan mga makakasama nito, si Risa Hontiveros. Yan magiging kasama nito sa ticket po ng administrasyon. Kung hindi siya kukunin ng Madilawan. So, good luck po General Torre sa bago niyong posisyon. Kababayan, so yan po yung ating pong reaction at opinion po dito po sa pagkatalaga po kay General Torre bilang MMDA General Manager. Nawa na nakakuha po tayo ng malinaw na pakay ni General Torre dito sa pagtanggap ng posisyon na ito bilang MMDA General Manager, no? So, ang sa akin nga po dito, katulad po ng opinion po ni General natin pong napanood ay malamang sa malamang. Ako po 100% na ito po ay tatakbo bilang senador si General Torre, kaya tinanggap niya po itong posisyon na ito, no? At pangalawa, maaring gusto niya pang kumita ng malaking pera pa, no? Kasi nga so, pagtakbo ng senador ay hindi po basta-basta yan. Kailangan mo talaga yang mamuhunan ng pera, no? Dahil sa lawak ba naman ng Pilipinas na sa pagdating sa pangangampanya, no? So ka milyon-milyon talaga, no? Ang iba nga doon sa mga nung nakaraang eleksyon, yung mga ginastos doon ng mga kandidato may umaabot ng 500 300 million, 200 million, 150 million, so ganun po, no? Kalalaki. So maring ito po yung pakay po talaga, isa sa mga pakay ni General Torre
mag-ipon pa ng malaking pondo para po doon sa pagtakbo niya bilang senador. Kasi kung sa kuan talaga, kung sa kasikatan, sikat na po siya, kilalang kilala na po siya sa buong Pilipinas. So hindi niya na po kailangan na magdagdagan pa yung kanya pong qualification. So ang kanya pong pakay dito ay dagdagan na lang po yung kanya pong pundo, no, para po sa darating na eleksyon. So yun po, no, yun ang atin pong opinion dito, mga kababayan. So maraming salamat po sa inyo pong panonood sa vlog po na ito. Sana po bago po tayo na lumisan sa channel na ito, wag nyo pong kaligtaan na i-like at i-subscribe po ang channel na ito. At i-click nyo rin po yung notification bell para kapag tayo po ay may bagong video na i-upload ay ma-notify po kayo kaagad at mapanood nyo po kaagad yung atin pong bagong upload. So maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan ko. God bless us all.